Grabe to mga kababayan. O, yung may-ari noong tindahan, no, Nyor, no? O, pina-hold up niya yung sarili niya. Isang 7-Eleven owner pina-hold up ang sariling tindahan para makakuha ng pera sa insurance company na kanyang kinabibilangan? Ano? Uy, pina-hold up mo yung tinda mo. Ikaw rin ang may-ari ng tinda. Ba't pina-hold up? Ano to? Business strategy gone wrong? O desperasyon na talaga? So kinausap niya kayo para hold upin? Oo, parang ganun po. Parang ganun po yun. Sir, di rin po lang ngayon. Parang isip namin. Akala namin hindi po hanggang sa mga kalaki. Kasi ang usapan lang, may konting pera, bibigay lang sa kanya. Hindi ko namin alam na dyan ito magiging resultas na. Adik ka ba? Hindi po. Ba't hindi kita maintindihan? Ito, maganda ho ito. Hold up me. Ang kaso nito, mga hold up me. O, yung may-ari, ayan. O, yung may-ari noong tindahan, no, Nyor, no? Babae. O, pina-hold up niya yung sarili niya. Bakit mo pina-hold up? Bakit daw? Ha? Halika nga rito. Ba't mo naman pina-hold up sarili mo? Sir, kasi Ha? pandemic po kasi yan eh. Ba't mo pina-hold up sarili mo? Ikaw yung, ano ka doon sa tindahan? Manager po. Manager. Oo. Kawawang may-ari ng tindahan. Mag-iingat kayo, ha? Siya din yung may-ari. Manager owner po siya. Manager owner ka? Owner po. Insurance ang habol. Habol mo insurance? Hindi po. Ano? Yung mga tao po. Anong habol mo sa tao? Hold upin yung mga tao. Di sir, yung mga mawawalan po ng trabaho. O, ngayon? Magsasara kasi po bankruptcy po. O, tapos? Ginawan ko lang po ng paraan. O, para ano? Pa-hold up yung sarili mo. Kanino ka magcha-charge? Ng mga na-hold up sa'yo? Uy, kinakausap kita. Oo. Ano pina-hold up mo? Yung customer mo? O yung tindahan mo para mag-charge ka sa insurance? Ano? Uy. Yung tindahan po. O, pina-hold up mo yung tinda mo? Ikaw rin ang may-ari ng tinda? Opo. Ba't pina-hold up? Adik ka ba? Hindi po. Ba't hindi kita maintindihan? Pina-hold up mo sarili mo. Ha? Para ano? Para ano? Anong sabi niya sa inyo? Ha? Ang totoo, ang istorya niya, sir. Ang anong istorya? Lakasan mo. Nalulugi na po kasi yung ano. Nalulugi na. O, tapos? Simula po ng pandemic. Kasi ang nangyari po, gusto yung pinaghirapan niya po, gusto yung isalba. Okay. Ngayon, wala na pong choice. Parang ano na siya tuliro, ayaw niya makuha yung pinaghirapan niya. Sino kukuha ng pinaghirapan niya? Yung kumpanya po mismo. Yung kumpanya? Opo. So, nabili niya na yung produkto? O tinitinda pa lang niya yung produkto? Naka-franchise po talaga sa kanya. Nakapangalan sa kanya. Kasi po maraming malapit sa kanyang tao, may nagulong. Siya rin po yung pinaghirapan niya simula. Trabador pa lang siya sa 7-Eleven, yung sa naging manager siya. Pinabankrupt po dahil sa pandemya na wala nang pasok sa school. So, kinausap niya kayo para hold upin? Oo, parang ganun po. Parang ganun po nangyari. Sir, di rin po lang ngayon. Parang yung isip namin, akala namin hindi po hanggang sa ganito kalaki. Kasi ang usapan lang, may konting pera, bibigay lang sa kanya. Hindi pa namin alam na ganito magiging resulta na sobrang laki po. Diba? Parang nangyari. Oo, mga may-ari ng negosyo, tingnan nyo maigi. Ay, Diyos ko. Sir, talaga bankrupt talaga. Talaga mahirap ang buhay. Kita nyo, kaliwat kanan nga yung pagtulong nga. Alam mo, hindi na nga ako, alam mo, sa totoo lang pare ito, wala tayong tolong lisan. Ni matulog, hindi ko na magawang matulog. Alam po namin, sir. Hindi ko alam kung paano ko iraraos yung 2 milyon mahigit. Sa totoo lang, hindi sa bisyo na sa akin matulog. Ha? Hindi naman natigil ang pamahalaang lokal Yung ginagawa nyong ganyan, hindi naman yan Hindi. O kita nyo, nasa akin napunta ngayon. Pero wala po talaga pera kung gold. Hindi parang palabas lang. Hold up is hold up. Apo. Ito siya nadamay lang. May anak ka ba? May? Wala po. Buti na. Ilan taon ka na? 36 po. Ay, nako. Wala po tayong witness niya kasi sila rin po ang witness nag-report ng false.
Kaya sinundan na lang po natin yan. 7 araw po natin sinundan sila hanggang mahuli. Hanggang Sila makauwi naman ng po bahay. maalos yung mga nag-iimbestiga sa amin sir. Sila naman po maalos. Kaya lang natin nalaman ngayon nung nakita namin kasama. Itong dalawang toys, may record ba to na luma? Ito po, mukhang may record po ito sa... Anong record mo dati? Sa drugs po, sir. Drugs? Opo. Hanggang ngayon, Hindi na po. wala kang mabilhan? O wala kang pambili? Saan ka bumabiyahe? Saan po sa lugar po namin. Utusan ka hindi ko naman mahuhulaan kung saan lugar. Saan? Saan ka bumabiyahe? Sa Pasay po. Pasay. Oh. Wala kang mabiyahihan sa Maynila. Tinatanong kita, Brad. Opo. Ha? Hindi ako nakipaglokohan sa'yo, ha? Opo mo. Sa Pasay ka nakakabiyahe. Opo. Wala kang nababiyahihan dito sa Wala Maynila. po. Ikaw, nagtotrumpeta ka? Ano po ang record sir? Oo. Nagtotrumpeta ka rin. Ha? Ano pong trompeta sir? Shashabu. Ay hindi Di ba trumpeta? Yan. Ay hindi ko alam. Sa lahat ng kriminal, ito hindi marunong sa kalsada. Mahuhuli nga ng pulis to. Clerk to eh. Ha? Clerk ng business. Siya ang nag-hire dito sa isa magpinsan. Siya pinaganap. Ay, sino complainant dito? Yung franchise. Yung may-ari na po mismo ng kumpanya. Lumabas na po na sila na rin. Kasi nung una po, siya po ang complainant namin. Kaya kinuha lang po namin siya statement at the same time with the clerk. It turns out na mali, nagtinatago nila po yung case. Kasi nakarating po ito. Ano dala nito mga to? Baril, kutsilyo? Balisong nga lang po eh. Ikaw, anong dala mo? Wala po siya, clerk po. Kunwari ikaw yung biktima rin. Oo. Nagbigay po na statement. Galing nyo, ha? Nakita sa CCTV na. Sinacharot nyo, ha? Para lang sa mga ano namin. Eh, yung CCTV magkasama Kaya sir, sila. 1 hour before po, sinundo niya po ito. Wala tapis siya. Bago sila pupunta na Maynila. Di ba kayo nanonood ng Capital Report? Sinasabi ko sa inyo na huwag yung gagawin sa Maynila. Tutulungusin po tayo. Sinasabihan na kayo huwag yung gagawin sa Maynila. At naghahanap kayo ng kadalaan. Kung sabi nyo yung oh Diyos ko. Sir, pag nag-gawin namin sir, kasi parang nalilito na kami sir. Talagang malilito ka kasi huyo aabutin mo. Talagang nakakalito yung ginawa ninyo. Kaya nga pinipilit ng pamahalaan magsikap na hindi kayo mapunta sa worst case scenario. Kaya lang, hindi naman sasapat ang lahat. Gusto lang namin sir may yung stock sir para magkaroon pa kami ng trabaho. Anong tinda nun? 7-Eleven sir. 7-Eleven? Franchise. Ang mahal mag-franchise ng 7-Eleven Paano kayo nakapag-franchise? Ibig sabihin, nagkapera kayo dati. Sir, 300 lang po. Sige. Sorry po. Sorry po ka. Sige, kausapin niyo yung complainant. Opo. Thank you. Good luck sa inyo kung patawarin kayo ng complainant. Ayon sa ulat, mismong may-ari o manager ng 7-Eleven ang nagplano ng hold-up sa sarili niyang store. Sabi raw niya, palugi na daw ang negosyo, kaya naisip niyang kunwaring nanakawan para makasingil sa insurance company. Mga kababayan, alam niyo ba, ito na yata ang literal na kapit sa patalim. Pero teka lang, kahit gaano kahirap ang negosyo, walang dahilan para gumawa ng ganitong kalokohan. Kasi pag nahuli ka, mas malaking problema ang aabutin mo. Kung totoo man tong report na to, nakakalungkot isipin. Marami sa atin ang nagnenegosyo ng marangal, kahit lugi na, tuloy lang. Pero ito, yung iba, nagpapanggap pang na biktima para lang makalamang. Tandaan, pag niloko mo ang sistema, sa huli, sistema din ang babawi sa'yo. Insurance fraud yan, krimen yan, hindi diskarte mga kababayan. Gets ko rin naman, mahirap talagang magpatakbo ng negosyo ngayon. Tumaas presyo ng bilihin, renta at sweldo. Pero pag mali ang paraan, lalo lang tayong babagsak. Kesa manloko, mas okay pa sanang lumapit sa mga programang pangnegosyo ng gobyerno o humanap ng bagong diskarte. Kasi kung ganitong style, baka sa kulungan pa mapunta, hindi sa kitaan. Kaya mga kababayan, ito ang paalala. Ang tunay na tagumpay, hindi nadadaan sa panlilinlang. Hindi mo kailangan manloko para makaahon. Ang kailangan,
sipag, tiwala at diskarte.